شظايا اوعى شظايا. دير بالك دير بالك خذوا Kanina, ang puwersang Israelita ay naglunsad ng mga airstrike sa Gaza Strip upang itumba ang mga militanteng Hamas na walang sawang sumalungat sa gobyerno ng Tel Aviv. Ang mga pambobomba na ito ay isang tugon mula sa pagpalipad ng grupo ng missile na nakatutok sa pampublikong lugar sa Israel na hindi natakot ang mga terorista sa pagpakawala ng missile kahit alam nila na mas matindi ang magiging ganti ni Netanyahu sa mga aksyon na ito ng kilusan. Kung saan matapos ilunsad ng grupo ang nakamamatay na mga bomba, ay agad na lumipad ang Air Force patungo sa Gaza at walang pag-alinlangang binumba nito ang pinagmulan ng projectiles na inilunsad ng mga militante na sa lakas ng air-to-ground missile na inihagis ng militar ay gumawa ito ng matinding pagsabog na talagang hindi na pinatakbo ng IDF ang mga alagad ni Khamenei at agad itong iniligpit ng mga sundalo ni Netanyahu sa gitna ng tigil putukan sa kadahilan ng ginawa nila ang isang malaking pagkakamaling hakbang na nag-udyok sa IDF na patahimikin ng mga terorista na nagpalipad ng mga bomba na humantong sa kanilang agarang pagtawid sa kabilang buhay. Ang paglulunsad ng Hamas ng mga missile patungo sa teritoryo ng mga Israeli ay isang seryosong banta na maaaring magresulta sa muling pagbalik ng malawakang digmaan sa Gaza Strip. Sa harap ng ganitong uri ng pag-atake, hindi binaliwala ng Israel ang panganib na dulot nito sa kanilang mamamayan, na ang gobyerno at militar ay matagal nang nagpahayag na anumang banta sa seguridad ng kanilang bansa ay haharapin ito ng matinding puwersa upang tiyakin na hindi madadala sa bingit ng panganib ang kanilang mga mamamayan. Sa ganitong sitwasyon, lumilitaw ang isang mahalagang tanong. Hanggang kailan magpapatuloy ang digmaang ito? Kung hindi mahahanap ang isang diplomatiko at pangmatagalang resolusyon, maaaring lumala pa ang labanan at magresulta sa isang matinding gera na maaaring makaapekto hindi lamang sa Israel at Gaza, kundi sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan, na ang mga bansa na nakapalibot sa teritoryo ng mga Israelita tulad ng Iran, Lebanon at Egypt ay maaaring mahila sa digmaan, lalo na kung ang mga kaalyadong grupo ng Hamas ay makikialam sa labanan. Samantala, mas lumiyab pa ng todo ang digmaan sa West Bank na ang mga militanteng Islamic Jihad at Hamas sa rehiyon na ito ay mas naging agresibo sa kanilang mga pag-atake laban sa IDF, na ang lumalalang sitwasyon ay nagresulta na sa mas matinding tunggalian sa iba't ibang lungsod, kung saan tinarget ng militar ang mga pinagkukutaan ng mga terorista pati na rin ang mga lugar na hinihinalang ginagamit ng grupo bilang imbakan ng armas. Nasa lakas ng mga bombang pinakawalan ng tropang Israeli ay lumikha ito ng matinding pagsabog na talagang walang pag-alinlangang pinuntirya ng militar ang mga lungga ng kalaban upang iligpit ang mga ito na patuloy na gumagawa ng terorismo sa Tel Aviv, na ang patuloy na pagsira ng IDF sa mga kuta ng kalaban ay inaasahang magpapahina pa sa kanilang lakas na umatake at magsagawa ng mga pambobomba sa mamamayan ni Netanyahu. Walang takot ring sinugod ng ground unit ng Israel ang kasulok-sulukang bahagi ng West Bank upang hanapin at puksain ang presensya ng mga terorista sa gitna ng lumalalang labanan. Sa kanilang mas pinaigting na operasyon, pinasok ng Israeli Defense Forces ang mga siksikang komunidad, kampo ng mga militante at iba pang mga hideout ng Hamas at Islamic Jihad na nagresulta sa matinding sagupaan ng magkabilang panig na talagang ipinakita ng IDF ang pagiging agresibo nito sa labanan upang linisin ang mga salot na alagad ng Iran sa rehiyon na ito. Ayon sa mga ulat mula sa militar, daan-daang hinihinalang kasapi ng mga Palestinian terrorist ang naaresto habang ang iba naman ay natoda sa engkwentro. Ngunit sa kabila ng matinding opensiba ng Israel, hindi rin basta sumuko ang mga militante dahil gumamit sila ng mga improvised explosive devices, rocket-propelled grenades at matataas na kalibreng armas upang pigilan ang pagpasok ng Israeli forces. Sa kabila ng mga panawagan mula sa pandaigdigang komunidad para sa isang tigil putukan, iginiit ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi titigil ang IDF sa kanilang opensiba hanggat sa hindi tuluyang nalumpo ang Hamas at Islamic Jihad sa rehiyon na ito.
na ayon pa sa kanya, hindi maaring hayaang lumakas muli ang mga militanteng grupo na patuloy na nagbabanta sa seguridad ng kanilang bansa dahil hanggat malayang gumagalaw ang organisasyon ay posibleng gumawa ang mga ito ng mga pag-atake o pangingidnap sa mga inosenteng tao sa mga lungsod ng Israel na hindi nahahayaan pa ng gobyerno na mangyari ulit. Ang mga ginawa ng mga teroristang Hamas sa Gaza noong October 7, 2023 na nagresulta sa pagkamatay sa maraming Israelita. Kaya ngayon kailangang mawasak ang mga teritoryong pinagkukutaan ng mga militante sa West Bank upang hindi na makapaglunsad ng mga terrorist attack ang kilusan at para bigyan din ng matinding leksyon ang mga ito dahil sa patuloy na pagsalungat sa gobyerno ni Netanyahu. Sa kasalukuyang takbo ng labanan, tila hindi pa nakikita ang katapusan ng kaguluhan sa West Bank na sa bawat araw na lumilipas, mas lumalawak ang opensiba ng IDF at mas nagiging kawawa ang mga militante dahil sa hindi sila tinigilan ng militar hanggat sa hindi sila naubos. Na nananatiling isang malaking tanong kung kailan at paano magtatapos ang digmaang ito. Sa kabilang anggulo, tila nataranta ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei matapos ang sunod-sunod na babala ni Prime Minister Netanyahu nitong nakalipas na mga linggo tungkol sa posibilidad ng mga pambobomba ng Israel at US sa mga pasilidad ng nuklear ng Iran. Na sa gitna ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan, lalong tumindi ang pangamba ng Tehran na maaaring isakatuparan na ng Israeli ang kanilang matagal ng pinagplanuhang preemptive strike laban sa kanilang nuclear program, isang hakbang na maaaring magdulot ng panibagong digmaan sa rehiyon. Na ngayon ay tila naamoy na ng Iran ang mga galaw ni Netanyahu at Trump at lumalakas ang hinala nilang ilulunsad na ng IDF at Washington ang isang malaking opensiba sa mga susunod na buwan. Na dahil dito, pinabilis na ni Khamenei ang paglalagay ng mga advanced air defense system sa maraming mahahalagang lugar, partikular na sa paligid ng kanilang nuclear facilities sa Natanz, Fordo at Arak. Na ayon sa ating patuloy na pananaliksik, mas pinaigting ng Iran ang kanilang radar surveillance, missile interception systems at military readiness upang pigilan ang anumang biglaang pagsalakay ng Israeli Air Force at Amerika. Na kung sakaling umatake ang dalawang bansa na ito, ay gagamitin nila ang pinakamalakas na bunker buster bomb ng Estados Unidos na GBU-57 Massive Ordnance Penetrator na kayang lumusot sa makakapal na konkretong proteksyon ng mga underground nuclear facilities. Ang bombang ito ay idinisenyo upang sirain ang mga malalalim na pasilidad kung saan maaring itinago ang mga centrifuge at uranium enrichment sites ng Iran na nag-udyok kay Ayatollah na ihanda ang mga kagamitang pandigma at depensa upang harangin ang anumang banta mula sa himpapawid. Habang inaasahang gagamitin din ng IRGC ang kanilang long-range missiles para gantihan ang Israel at US kung sakaling umatake sila. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga airstrike ng Israel upang iligpit ang mga militanteng Hamas sa Gaza at West Bank na patuloy na nagsasagawa ng mga pambobomba? At ano sa tingin mo ang pagkataranta ng Iran dahil sa posibleng umatake na ang US at Israel sa mga susunod na buwan upang wasakin ang nuclear ni Khamenei na ngayon ay nagresulta na sa pinabilis na paglalagay ng IRGC ng mga air defense system para kontrahin ang mga bombang ibabagsak ni Trump at Netanyahu? I-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.